nagsimula ang Seed of Faith project natin. One time, mayroon kaming kaibigan, si Sister Linda Laconsay, pumunta sa bahay at sabi niya, Pastor, kailangan niyong mag-umpisa na para makabili ng lupa. At ito ang pera ng seed ko ito para makapagbukas kayo ng bank account. So from there, nagbukas kami ng bank account and then pinagplanuhan namin kung kailan mag-start ang Seed of Faith project. So naisip namin para maging memorable, 10-10-10-10, October 10, 2010, 10 o'clock service. So doon po nagsimula yon. So nag-ano kami ng mga pledges ng mga kapatiran at gumawa rin kami ng chart 1 to 1,200 na kung saan mamimili ang mga kapatiran natin kung anong number ang kanilang pipiliin worth 15,000 per square meter. So doon po nagsimula yon, and then habang nag-iipon tayo, we keep on praying. Marami tayong tinignan na lupa until such time na sabi ko, Lord, pagod na ako, kayo na lang ang magpadala ng ahente doon sa lupa na ibibigay nyo sa amin. So ang nangyari po ay yung ahente na kapitbahay namin pumunta sa aming bahay at sabi niya, Pastor, yung bakanting lote sa katabi ng barangay, for sale yun. Maganda yun para sa church mo. So, yun po, tinawaran ko po yun dahil sabi niya 5-5. Sabi ko, 4-5 na lang. So, sabi niya, sige, sasabihin ko doon sa may-ari. And then, the rest is history. Pumayag yung may-ari at glory to God, nabili natin yung lupa August 28, 2014. So, nakabili tayo ng lupa August 28, 2014. So 4 years noon, 2018, August. So mag-add tayo ng 2 months, September, October. Kaya ang umpisa ng church construction natin ay October 8, 2018. So simula noon, tuloy-tuloy na po ang construction hanggang sa ngayon by the grace of God. Simula noon, nung nilaunch yung Seed of Faith, nag-pray na kami talaga na sa building naman. At humingi kami sa Panginoon kung kailan uumpisahan yung construction. Binigay din ng Panginoon kung ano tayo magsisimula ng construction. Ang sinabi, on the 4th year of the 2nd month of the year. So 4 years noon, 2018, August. So mag-add tayo ng 2 months, September, October. Kaya ang umpisa ng church construction natin ay October 8, 2018. So simula noon, tuloy-tuloy na po ang construction hanggang sa ngayon by the grace of God. Nung narinig namin ang tungkol sa Seed of Faith project, gusto namin, pero yung estado namin sa buhay that time, mahirap talaga. At tingin namin hindi namin kaya. Pero alam mo yon, pinag-pray namin, dinesire ng puso namin. At yung prayer na yon talagang lagi na siya nasa isip at puso namin na makapag-participate kami. At binigyan talaga namin siya ng effort kasi kung hindi namin siya bibigyan ng effort, hindi talaga namin siya magagawa ng kami lang. So yun, sa tulong ng Panginoon, unti-unti nakapag-participate kami, nakapagbigay kami. Yung inaakala naming maliit na kaya namin ay higit pa doon yung binigay at provide ng Lord para sa amin, para makapagbigay kami sa Seed of Faith project. Sa akin po, bali, nag-start to last
naalala ko yon nung may counseling kami with Pastor Betty and Mami Josie. And then yun, sabi ko ni Candy, sige magpa-counsel tayo dahil kailangan natin yun bago tayo ikasal. At ayun talaga ang first step bago yung official wedding. At yun, nung pagpunta ko pa lang dito, sabi ko, ano ba yung kasing pupuntahan natin? Saan ba yan? Kasi hindi ko alam yung Seed of Faith. Ano ba yung Seed of Faith? Ano ba yung Miracle Building na yan? Maraming katanungan sa akin at marami akong mga gustong maliwanagan about sa Seed of Faith, about dyan sa Miracle Building na yan. At yun na nga, nung pumunta kami dito mismo sa worship hall na to, doon ko na-experience, doon ko sinabi, doon ko nasabi na talagang kailangan merong akong iambag dito sa Seed of Faith, dito sa Miracle Building na to. Dahil yung mga katanungan ko, yung mga malabo na gusto kong maliwanagan, si Lord na mismo ang sumagot dito mismo sa building na to, dito mismo sa worship hall na to. Kaya nung naramdaman ko yun, sabi ko, ba't iba yung pakiramdam? Ano ba to? Kasi ayaw kong magbigay, ayaw kong mag-share, ayaw kong magbahagi dito kasi wala naman akong desire. Pero yung araw na yon, last year, doon ako binigyan ni Lord ng desire na magbigay dito sa Seed of Faith. Hindi lang para maitayo yung building na to, kundi para sa mga susunod na henerasyon na makilala pa ang Lord natin, ang Panginoong Jesus, magagamit itong building na to para mas mapalawig pa pagkakilala sa Panginoong Jesus. At ayun ang simula last year nung kami bago ikasal ng aking misis na si Candy. Yung sa'yo. Sa akin naman po, kinausap ako ng Panginoon noong 2018. At syempre, sa una struggle, talagang ang hirap sumunod kasi unang-una, parang ang iniisip mo, ang binibigyan mo or ang ino-offeran mo is yung tao eh. Pero kapag kinausap ka ng Panginoon, siya na mismo at susunod na makakasunod ka na talaga kasi nakikita mo yung outcome, nakikita mo talaga yung gustong gawin ng Panginoon dito sa church natin. And kami as couple, answered prayer yon kasi sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng husband na talagang magpa-participate dito sa ating Miracle Building. Noong 2018, nung kinausap ako ni Lord, hindi ko pa naman siya kilala, pero answered prayer po talaga dahil nga po yun binigay din ng Panginoon sa akin as partner si John Ray na siya din yung kumausap sa kanya and everything will follow po. Yung desire ko na magkaroon ako ng asawa talaga na dito kami mag-church, lahat yun nangyari po sa simpleng prayer lang. Yun. At dagdag ko na rin na yung doon kasi parang iniisip ko na ano ba yan? Ano lang yan? Building, pera lang siguro yan. May masabi lang church. Kumbaga iba kasi yung naiisip ko taliwas yung aking pag-iisip pagdating dito sa pinapatayo nila. At nagtataka rin ako dati noon kay Candy, ano ba yan? Bakit siya nagbibigay dyan? Ano ba yung pinapatayo nila? Ganyan naman pag may mga church. Pero lahat ng yon binago ni Lord. Lahat ng yon talagang iniba from dito, ganito yung pagtingin ko, nag-iba. Niliko ako, patalikod talagang turn around yung nangyari. Kaya praise God, meron tayong ganitong Seed of Faith na program at itong tinatawag na Miracle Building. At syempre hindi mangyayari yung ganito kung wala rin ang tulong ng ating mga leaders, especially Pastor Betty and Mami Josie at iba pang mga pastors. At ayun ang start ng aming pagsisimula na mag-ambag dito sa Seed of Faith. Ipag-pray natin kay Lord, lalo na kung wala pa tayong kakayahan na makapagbigay, pero nandun yung kagustuhan natin, di ba? Ilapit natin to kay Lord, ipag-pray natin to. Kasi wala naman imposible kay Lord nadidinig niya naman yung ating mga dinadalangin sa Kanya.
'di ba? Siya magpo-provide lahat naman ng kinakain natin, lahat ng meron tayo ngayon, lahat naman to galing kay Lord. So, walang imposible, ilapit natin, ipag-pray natin. Siyempre, titingnan, hindi porket nagpe-pray tayo, ibibigay kaagad ng Lord. So, dapat nandun din yung ano ba yung desire natin, yung sa puso natin, tama ba yung nasa puso natin. Baka sinasabi lang natin na gusto lang namin makatulong, pero may iba pa tayong gustong mangyari na hindi kalooban ng Lord. So dapat ipag-pray natin, then yung dapat malinis yung puso natin talaga, yung intention natin. Yes, and at the same time, syempre po hindi po mawawala yung pag-support financially. Syempre po para po pangdagdag po, no, pangbili ng mga materyales, para matapos po natin yung ating building, ibang mga labors, pangbili po ng mga ibang instruments at iba pa pong mga gagamitin dito sa ating church. And one more thing po is we can also support in terms of service. Yan, so pwede po tayong mag-offer po ng work natin, ng skills natin, kung ano man yung kakayahan na meron tayo, pwede po natin yan magamit, no, to support also yung ating Seed of Faith. Ano na lang ang mangyayari kung hindi tayo tutugon sa panawagan ng Panginoon na mag-participate sa kingdom niya o mag-obey sa kingdom niya? May great plan ng Lord sa bawat isa sa atin. At yung great plan na yon, yung bumuo siya ng sanctuary to worship Him kasama yung mga iba pang souls na aakayin din natin tungo sa Panginoon. At marami pang pamilya na gaya namin na naghahangad na makapaglingkod sa Lord, hindi lang ngayong generation namin, kundi sa susunod pang generation. Kumbaga nag-provide ang Lord ng sanctuary para ma-worship natin siya, para makapaglingkod tayo sa Kanya, at sama-sama tayo, marami pang kaluluwa ang maaabot ng binigay na opportunity ng Lord nito para sa atin. At hindi lang po ito para sa mga members ng Faithworks Christian Church. Ito po ay hindi lang para sa iilang tao, kundi ito po ay para sa karamihan na nais po na makakilala sa Panginoon. Ito po ay ang magiging sentro ng San Mateo, at hindi lamang po San Mateo, kundi nais po natin na makaabot po ang Faithworks Christian Church sa mas maraming lugar po, upang sa gayon malaman nila kung paano kumikilos ang Diyos sa bawat buhay ng isang Kristiyano. Kaya inaanyayahan po namin kayo Na mag-join ng Seed of Faith Project ng Faithworks Christian Church. This is our Seed of Faith, building lives, building together.
church, are we ready to praise and worship the Lord? Hallelujah, hallelujah. Can we all clap our hands to wherever we are right now? Just speak our mouths and let's just praise the Lord. Hallelujah. Lord, we've come here, Lord God. We open the links of whatever gadgets we have right now, Lord God, because we're so excited, Lord God, to worship you and give you praise and to listen to your word, Lord God. Lord, this moment, we're asking for forgiveness, Lord God, for everything that we have done, Lord. Lord, we pray that you will clean our hearts, purify our hearts and our minds, Lord, and just come, Lord God. Holy Spirit, we're seeking your presence right now. We're seeking your holy presence right now to be with us, Lord. Lord, we pray that as we sing songs to you, you will hear us, oh God. May your angels sing with us and let your angels praise and worship you with us, Lord. Lord, right now, we're offering our lives to you. We're surrendering our lives to you. There's nothing more that we could ask for than your holy presence, Lord God. We thank you and we love you because this is all about you, Lord God. It's all about you. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Come on, let's all clap our hands. Hallelujah. Come on, let's sing. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus. Jesus, you are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, come and say, it's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. Come on, we sing. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus. Jesus, you are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. Hallelujah. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Let's say nobody else. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Nobody else. Come on, let's sing nobody else. Nobody else. Oh, nobody else.
'cause it's all about you. Hey! Come on, let's sing. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. Let the last time we sing. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, worthy you are, Lord. So worthy you are. So and be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills
brothers and sisters, in our thanksgiving, let us read in Mark chapter 10, verse 49. Jesus stopped and said, "Tell him to come here." So they called to the blind man, "Cheer up on your feet, he is calling you." He is calling you. Pinatawag siya ng ating Panginoong Hesus. At ngayong gabi, bawat isa sa atin ay tinatawag ng ating Panginoong Hesus upang siya ay makilala, upang siya ay maranasan. Ang Panginoon ay nagpapaalala ngayong gabing ito na ang lahat ng meron tayo at lahat ng mga binibigay natin ay nagmula sa Kanya. As He also mentioned in 1 Chronicles chapter 29 verse 11, everything in heaven and in earth comes from Him. Everything in heaven and in earth comes from Him. Every spiritual things and every material things that includes our finances comes from Him. Walang bagay na hindi kayang ibigay sa atin ng Panginoon dahil mismong ang buhay niya ay ibinigay niya sa atin upang lahat tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's why in any forms of our giving, He is the ultimate source. Every time that we give our tithes, our offering, our pledges, our talents, our time, everything comes from Him. That's why this evening, as we give our offering, our tithes, our pledges to God, we are acknowledging that all things comes from Him. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for reminding us that everything that we have comes from you. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala at biyayang ibinibigay niyo sa amin, O Diyos. At ngayon po, O God, as we give our tithes, offering, and pledges, may it be a pleasing aroma to your throne. Lord, we pray, may you protect, may you multiply, and may you use this, Lord God, for the expansion, Lord God, of your kingdom, for the expansion, Lord God, of your glory here on earth, O God, in the name of Jesus. Lord, I pray for my brothers and sisters that are by faith and by grace giving their tithes, offering, and pledges faithfully, cheerfully, and generously. Lord, may you open your heavens and may you continually let them experience your grace, your abundance, O God, in the name of Jesus. And I pray that in every areas of their life, O God, let your presence remain, O God, in the name of Jesus. Lord, we thank you and we acknowledge you, Lord God, in our life. We bless your holy name. We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. My brothers and sisters, thank you for faithfully and generously giving your offerings, your love to our Lord Jesus Christ. God bless you. Good evening.
Good evening, my dear brothers and sisters. Today is Holy Thursday, and once again, thank you for joining us in our FaithWorks Lenten special entitled The Feast of the Miracles. I am Pastor Joseph and I will be your host for this evening. Bago po tayo magpatuloy sa ating programa ngayong gabi, hayaan niyo pong basahin ko muna sa Biblia ang Isaiah chapter 53 verses 4 and 5. Ang sabi po dito, "Surely He took up our pain and bore our suffering. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed." Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng Kaniyang salita. Katulad po ng mga nakaraang araw, ngayong gabi po ay muli tayo makakapakinig ng isang patotoo mula sa ating kapatid sa pananampalataya. Dito po muli nating masasaksihan kung papaano ang ating Panginoong Hesus ay patuloy na kumikilos sa ating buhay upang bigyan po tayo ng kalakasan, bigyan tayo ng kagalingan, at bigyan tayo ng pag-asa. Hayaan niyo pong ipakilala ko siya. Siya po ay 51 years old, solo parent. Meron po siyang 2 anak. Ang pangalan po nila ay Sina Ellis at Cyrus Edward. Siya po ay nabalo nung siya po ay 36 na taong gulang. At isa rin po siyang cancer survivor. Hayaan po nating pakinggan ang patotoo na nagmumula sa ating kapatid na si Sister Geraldine Quesada. Good evening po sa ating lahat. I'm Geraldine Quesada po from San Carlos City, Pangasinan. And from FCC Rojas po kay Pastor Tito Gutierrez. I-share ko po yung journey po, yung naging journey po bago po ako nakakilala kay Lord at tinanggap si Lord Jesus as my Lord and personal Savior. We have ordinary life lang po. My parents are both teachers. At kahit po teacher po sila, nakukulang pa din po kami. Pero praise God po, nakakaraos naman po kami. Yung mga time na we are struggling financially. Pero God provides naman po. Sa aming family, we are devoted Catholic. Lalo ang mga parents ko. Nag-elementary ako dito sa may barangay po namin. Tapos ng high school, napag-aral naman po kami sa Catholic school. So, syempre sa Catholic, nandyan yung, alam niyo na po, yung kagawian noon, na namana rin naman natin doon sa mga ninuno natin, yung mga nakagawian, yung mga pagdarasal, yung novena, yung mga rosary, ganun. Kasi yun yung nakagisnan po namin. So, pero yung pananampalataya namin kay Lord, nandyan po yan. Yung high school po, nakapag-graduate naman po sa Catholic school. Tapos nung nag-college na, nasa bayan na rin po, doon ako nag-aral. Nakapag-graduate naman po kaming magkakapatid. Bali, 4 po kami. 2 lalaki, 2 babae. Yung close ko po, syempre yung babae kasi 2 lang kaming babae. Tapos nung college, praise God po kasi wala naman po akong line of service. Nagpapasalamat ako kay Lord. So, hindi naman po ako sa mathematics, hindi rin po ako magaling, pero grabe talaga, nararanasan ko ang kabutihan ni Lord, ang kanyang grasya at habag po sa akin. Although, yun nga, sa finances, minsan walang baon, walang pamasahe, pero may kaparaanan naman po si Lord. May mga nahihingi ang tito, nahihingian ng lolo, lola, nakakaraos naman po. Nung college po ako,
accounting po yung major ko. Pero nahihirapan ako kasi hindi ako sa accounting, pero yun ang kinuha kong course. Hindi nga rin lang ako nakapag-exam ng board exam kasi nga, syempre, financially unstable. Second year college na ako. Nag-take ako ng civil service exam. Wala pong kahirap-hirap. Para bang napaka-smooth lang. Yung pag-take ko ng civil service, hindi ko nga yung naintindihan kung ano yun. Pero yung uncle ko ang gumawa ng paraan, inabot lahat sa akin yung mga papel, yung aking mga application, sila po yung nagtrabaho, tapos nag-exam ako, dinala pa rin talaga ako sa kung saan yung place ng exam. Sila po talaga yung nag-encourage sa akin. Wala naman po akong kaalam-alam kung saan yun o saan ko gagamitin yung civil service. Yung pala, napaka-importante pag naghahanap ka ng trabaho, lalo na sa gobyerno. So, nung pag-release na po ng result, nakapasa po ako. Wala akong parang pakialam, hindi ako natutuwa kasi wala naman po ako. Para bang, saan ko gagamitin yan? Pero nakapasa ako, praise God po, grabe talaga ang Panginoon. Tapos, diretso po akong nag-aral, college, nag-summer ako para mabilis lang. Gusto ko kasing magtrabaho na agad. So, naging October po ako. Hanggang nag-graduate ako. Pero, hindi pa po ako graduate. Grabe, ang lumalapit sa akin. Yung trabaho talaga, nilapit sa akin yung mga resume para mag-apply ako sa gobyerno. Yung pala, yung civil service na exam, kailangan pala doon. Yun po lang nalaman na ay importante pala ito. Tapos, nakapasok ako sa gobyerno, walang kahirap-hirap. Pinakita ko lang yung eligibility ko. Tapos, hindi pa ako, parang ayoko pa rin pumasok kasi parang ayoko sa gobyerno. Meron na akong appointment, tinatawag na po ako, pero hindi pa rin ako pumapasok hanggang tinawagan ako, ng HR. Interesado ka ba? Papasok ka ba or ayaw mo? So, pumasok naman na ako. Doon na ako nag-start na nag-work. Hindi pa ako nag-graduate noon kasi October yan ako. Siguro nag-apply ako. Hindi ako nag-apply. Lumapit talaga sa akin yung application, yung resume, pinagawa ako. Meron kasi akong auntie na nagtatrabaho dyan. Grabe ang ginagamit ni Lord na i-bless talaga ako. Hindi pa ako nakakakilala noon pero grabe po ang grasya ni Lord sa buhay ko. Naiisip ko nga parang grabe kayo Lord, nakakabuti. Grabe, parang hanggang sa trabaho ako sa gobyerno, doon ko na rin nakilala ang husband ko. So, nung matagal-tagal pa rin naman, nagtrabaho ako, nag-start ako ng 1993, sabi nga ng mga tao doon, paano ka nakapasok dyan Ang hirap-hirap, politiko, puro malakasan lang daw. Alam niyo naman, sa politiko, gano'n. Pero bakit ako daw, parang ang bilis, tapos permanent pa agad. Grabe talaga si Lord. Sabi ko, oo nga po, grabe ang Panginoon. Sabi ko, tinutulungan ako ni Lord. Kasi talagang madasalin din po talaga ako. Pero the way na yung pagkakakilala kay Lord, syempre, hanggang hindi pa ako talaga lubusang nakakakilala. Parang iba pa rin yung way ng worship, gano'n. Syempre yung nakagawian pa yung ginagawa. Pero grabe yung pananampalataya ko kay Lord since na nag-isip talaga ako. Tapos nung high school pa pala ako, syempre may mga Bible na binibigay, yung maliliit lang ba. Pero, ewan ko, binabasa ko talaga yun kahit hindi ko masyadong naintindihan. Binabasa ko talaga yung salita ng Diyos. Pero, basta nagbabasa lang po ako. Hanggang sa, naririnig ko na po yung born again Christian, born again. Sabi ko nga sa isip ko, bakit marami ng religion na lumalabas? Ano kaya yung born again? Parang curious lang, pero parang wala din, parang wala lang. Tapos nga nung may naligaw na sa akin, nung nasa munisipyo na ako, tapos after 4 years, tapos nagpakasal kami,
tumira kami dito sa bahay namin, dito sa Kuliling. Tapos after ilang taon, lumipat din kami sa bayan, sa bahay nila sa Perez. Doon sa bahay nila, yung katabi, parang church ng Foursquare. Sabi ko, ano pa ako noon, parang devoted Catholic pa rin, pero naririnig ko silang kumakanta, parang ang saya-saya, sabi ko, nasa dingding lang ako ng bahay namin na nakikinig. Ganun lang, pero wala naman din akong parang planong parang papasok doon or ano, pero gusto kong makinig. Tapos, ganun lang, every Sunday after kong magsimba sa malaking simbahan, hindi naman kasi sila maaga na nag-start ng kanilang pagsamba. Talagang pinapakinggan ko lang, parang natutuwa yung puso ko ba na gusto kong marinig. Tapos ganun lang, tuwing linggo. Tapos after nagsama kami ng late husband ko, 10 years lang, maliliit pa yung mga bata. Nag-struggle din kami financially ng late husband ko kasi sakitin yung panganay namin. Grabe, one ata nasa hospital kami kasi grabe, yung finances namin talagang bumagsak. Loan dito, loan doon. Tapos kung ano-ano pang napuntahan namin mga quack doctors para lang dun sa anak ko, yung pala, hindi yun nakakalugod sa Panginoon. Tapos, grabe, puro loan na nga dito, loan doon. Tapos, nakakaraos naman din po hanggang napalaki sila ng hanggang grade 3 na yung panganay ko, grade 1 yung lalaki, yung bunso. Tapos yung husband ko naman, na-stroke ng 2008. Bali, kinasal kami ng 1998. So, parang 10 years kaming nagsama, tapos after 10 years, ayun, na-stroke siya. Grabe, parang nawala yung kalahating katawan ko nung namatay ang asawa ko kasi maliliit pa yung mga anak namin. Sabi ko lang, Lord, kung kukunin mo yung asawa ko kasi dinala ko pa sa ospital noon. Kung bubuhayin mo yung asawa ko, Lord, sisilbihan ko pa siya kahit magulay man siya kasi na-stroke talaga siya. Tapos pag hindi na talaga siya makaka-survive, kunin mo na lang po para hindi na siya mahirapan. Napakasakit ko pero ewan ko bakit ganun ako nagdasal noon. Ayaw ko na kasi mahirapan din ang asawa ko kung bubuhayin niyo pa. Sabi ko kay Lord, pero kung kukunin niyo siya, tulungan niyo po ako na makakaya ko. Sabi ko yung gano'n. So, ayun, kinuha na siya ni Lord. Grade 3 yung panganay ko, grade 1 yung lalaki. Pinaguyod ko po silang dalawa. Ang hirap ko nang maging solo parent, pero thank you kay Lord kasi nakakaraos kami. Nahirap kong maging tatay at nanay. Hindi naman ako nag-question kay Lord, pero sabi ko lang, tulungan niyo ako, Lord, kasi kung ako lang po hindi ko po kakayanin. Ganun lang po akong magdasal lagi. Tapos, lagi akong nagpipray, pero ganun pa rin. Hindi pa ako nakakilala kay Lord noon. Kaya kung ano-anong kabalbal ng ginagawa ko, nag-inom-inom pa ako ng alak noon. Pastor, kasi gusto ko lang makatulog, pero alam ko, masama yun. Tapos, napag-aral ko sila. Minsan naiyak na lang ako kasi wala kasi ako katuwang, pero alam ko, si Lord po ang kasama ko. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi napakabuti ng mga bata, hindi sila yung pasaway. Pero noon grabe akong magalit din sa kanila kasi mag-isa ako, parang na-stress ako palagi. Sabi ko silang napapagalitan, pero after ko silang pagalitan, nagsasorry naman ako sa kanila. Sabi ko maging masunurin lang kayo para hindi ko kayo masaktan.
Kasi napapalo ko rin sila. Minsan, sa inis ko or napapamura ako. Grabe talaga, nahihiya ako kay Lord. Pero nagsasorry ako kasi alam kong mali yun hanggang ayan po, napag-aral ko sila, nakakaraos kami, puro loan dito, loan doon ang ginagawa ko. Parang ginawa ko na lang yung source ng aside sa aking trabaho, siyempre yung loan na lang inaasahan ko kasi wala naman din po akong maasahan na iba. Sa family ko na, may kanya-kanya na rin silang family. Tapos dati mami ko rin may mga maintenance na rin sila. So, napag-college ko naman po sila hanggang nag-college ko panganay ko, nagpag-graduate siya, sa SLU siya, pero talagang iginapang ko sila. Tapos yung isa naman yung bunso, nagpapasalamat ako kay Lord, graduating na ngayon. Pero nung 2016, grabe, gumuho na naman yung mundo ko kasi na-diagnose po ako ng cancer, lymphoma, stage 2. Hindi, 2B ba yun? Pero, hindi po ang pinagdaanan ko kasi dito po sa liit ko, hindi po ako makakain. Alam ko kung cancer na yun, bago pa ako sabihan ng doktor na may cancer ako. Nag-umpisa po sa tonsil, 2016, ng October ako na-diagnose. Nag-aaral pa rin po yung panganay ko sa SLU, graduating ata siya noon. Tapos high school pa yung bunso. Grabe, ayaw ko po munang sabihin sa kanila noon. Ayaw ko rin pong magpa-doktor kasi wala kaming pera, wala akong pampadoktor. Pero napakabuti ng Diyos pa rin. Grabe si Lord. Kasi nung time na din yun, nagbebenta ng lupa yung family ng husband ko. Siyempre, sabi ko, nung una, naisip ko pag nabenta yung lupa nung hindi pa ako na-diagnose, sabi ko, ay, sige, may pang-aral na maraming pumasok sa isip ko. Gusto kong bumili ng ganito, gusto kong kung ano-ano gusto kong dun sa pera, pero hindi pala, grabe, nagkaroon ako ng cancer. Yun ang ginamit ko na pampagamot ko. Grabe si Lord, pero pera lang po yan, sabi ko. Pero thank you kay Lord, kasi kung wala din po yun, hindi po ako makakapag-chemo. So, nung hindi talaga ako makakain, butong balat na kasi ako kasi masakit talaga yung liig ko, hindi ako makapagsalita. Saka pati tubig, ultimong tubig, hindi na po ako makainom. Sabi ko kay Lord, Lord, ito na ba yung dahilan na mamamatay na ako dahil hindi na ako makakain, sabi ko. Pero Lord, sabi ko, sa'yo lang nakakaalam ang lahat. Sa'yo din lang po ang nakakapag-galing sa akin. Sa'yo lang din po ang nakakaalam kung ano nararamdaman ko sa araw-araw. Sabi ko kay Lord, nangyay naman yung katawan ko, pero lakas-lakas po ng espiritu ko. Kaya ko na noon. Butot balat na po ako. Nung nag-chemo ako, parang nasa isip ng mga tao, hindi ko kakayanin kasi nga mahanginan na ako, talagang matutumba ako. Pero napakabuti ng Diyos. Ang kalakasan ko, grabe. Nag-chemo ako, first chemo. Nag-leave pa nga ako sa opisina. 1 year, naubos ang leave credits ko. Sabi ko, hindi bali pa. One year ako nag-leave. Kasi nag-chemo ako. Yung first chemo ko, bago ako nag-chemo, talagang mahina na po ako. Tapos,
nagka-pneumonia pa po ako noon. Kaya grabe po yung struggle ko noon. Physically, lahat, emotionally, mentally. Tapos po, ewan ko, gusto kong magdasal, ipagdasal ako. Kahit sino na lang tinatawag ko. Pero bago po yung chemo, tawarin ako ni Lord kasi nagpunta-punta rin po kami sa albularyo noon, which is hindi po yung nakakalugod kay Lord. Pero nung nalaman ni Pastora Lorna, kumari ko po siya. Parang nashock po siya sa balita na may cancer ako, ganito, ganyan. Tapos, nung nalaman niya, parang kung nag-text po siya sa akin, pero may pumunta rito taga City Hall din na, ay si kumari mo, nagpipray siya ng mga may sakit, gano'n. Hindi ko alam, pastora pala sila. Kumari ko sila pero hindi ko alam. Pastora po sila. Kasi si pastor dito, hindi ko rin po alam na pastor sila. Basta alam ko lang, empleyado po sila sa City Hall. Tapos nalaman ni Pastora Lord na kumari ko na, sabi nila, may papasyalan ka ng kumari mo. Parang, kasi ayaw kong magpapasyal dito sa bahay. Parang, ayaw kong may makakita sa akin. Ayaw kong may dumadalaw. Pero nung, pinipilit naman din nilang pumunta. Siyempre, wala na akong magagawa kung andito na sila sa bahay. Tapos one time, si Pastora Marilord na pumunta dito. Ayun. Siya hindi ata dito sa bahay, sa second chemo ko po sa ospital, sila Pastor Tito, Sister Risa, doon ako pinatanggap. Ay, may nauna pa po palang pumunta dito sa bahay, yung taga EG, parang Faith Assembly. Minsan lang po silang pumunta rito, pero hindi naman po na nila ako nag-follow up. Hindi ko rin naiintindihan. Basta lang po nag-share sila ng Pero nang sila Pastora Lorna nasa ospital, na ako pinatanggap, grabe, magulgul talaga ako kay Lord. Iyak ako nang iyak from them. Wiki na silang nandito sa bahay. Pero ako po noon, hindi na ako pumupunta sa mga albularyo. Nandito na lang po ako sa bahay. Nag-hunger talaga ako ng Word of God. Hindi ko alam bakit gusto kong makinig ng salita ng Diyos. Parang lumalakas ako. Lahat po ng nasa social media, yung nasa YouTube, pinapalo ko silang lahat. Pati nga po si Pastor Tibuloy nga Hindi ko rin kasi alam basta narinig lang akong nagsasalita ng salita ng Diyos. Gusto ko kahit sila, lahat na Brother Eddie, pero nung na po, binigyan ako ng wisdom ni Lord, nakausap ko si Pastor, ay, yun ang i-follow mo, si ganito, ganyan. Ay, wag yan. O, nakatanggap na ako, diretso pa rin akong chemo hanggang sa 4th, 5th. Diretso po sila Pastor Tito, andito sila weekly, nagba-Bible study po kami. Talagang humahabol-gul po ako during Bible study. Tapos gusto ko po talaga hanggang nung sabi ko after chemo ko, mag-church na po ako kung malakas na po ako. Yun ang sinabi ko kay Pastora Lorna. Kasi hindi po ako masyadong makalakad. Hihina po yung mga buto ko, mga ugat ko sa katawan, talagang grabe po, laging hinig. Hindi ko nga po alam, minsan hindi ko mabuhat ng isang tabong tubig. Hindi mo maghawak ng kutsara noon, hindi ko kaya, nahuhulog. Grabe po, ang hina ko talaga, physically, pero yung espiritu ko, grabe, ang lakas-lakas. Tapos noon, nung after yung chemo ko, alam niyo po yung last chemo ko, nakakilala na ako noon kay Lord. Kaya parang malakas talaga ang espiritu ko. Yung last chemo ko, sabi ko kay Lord, bigyan niyo ako ng sign. Lord, ayaw ko nang mag-chemo. Kayo na lang po ang magpapagaling sa akin. So, nung papunta na kami, naiwan namin yung gamot. Sabi ko, siguro ito na yung sign na Lord, hindi na ako magkikemo na. Sabi ko, isusuko ko lang sa inyo. Pinilit pa rin. Punta na kami sa ospital, tapos pinalikan yung gamot. Tapos pagdating doon, talagang ayoko na, talagang desidido ako, ayoko na, pero nagbigyan ko pa rin sila, mami ko kasi,
Talagang mapilit din sila. Tsaka last chemo pa na raw yun. Pang 6 cycle na. Ready na sa ano na ako. Ready na yung chemo. Sasaksak na lang sa akin. Ano na sila yung mga gamot. Ready na. Tapos sabi ng doktor, mag-decide ka. Itutuloy mo ba itong chemo or hindi? Umaang talaga ako. Ayoko na po, doktor. Balik sila sa akin, pero tumayo na po ako. Ayoko na pong mag-chemo. Wala na si Lord sa akin, sabi ko. Sana sinabi mo na hindi ka na mag-chemo. Sayang yung gamot. Mahal pa naman. Sabi ko, sa isip ko, pera lang yan, sabi ko. So, ayun, nakauwi kami. Hindi na ako nag-chemo. Naiinit silang lahat sa akin. Sinuko ko po na po talaga kay Lord ang lahat. Sabi ko, kayo na lang po ang magpapagaling sa akin. Hindi na kaya ng katawan ko. Pero Lord, kayo na po ang bahala. Yun lagi ang sinasabi ko sa Panginoon. Si Lord lang talaga. Kasi nakauwi na after siguro 1 month. Tapos lagi ako pinafollow ni Pastora Lorna na sinisharean ng mga Bible word, Bible verses. Tapos nagtatanong-tanong na rin ako kasi nagbabasa na ako ng Bible noon, yung hindi ko maintindihan. Sabi niya, sige magbasa ka lang, tawagin mo ang Holy Spirit para ipaunawa sa iyo yung mga salita ng Diyos. Ganun ang ginagawa ko. Tapos pag hindi ko naintindihan, sila yung tinitext ko. Hanggang ayun, nagsimba ako sa FCC Rojas ng April 17, 20 na ata yung 2017. So, first time ko po yun. Sa second floor yun, maghahagdan kami. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. One of my favorite verses is, I can do all things through Jesus Christ who gave me strength. Kasi, kung wala yung palakas na ibibigay ni Lord sa akin, wala talaga akong magagawa. I can do nothing and I am nothing. Sabi ko, kung wala ang Lord, wala yung palakasang binibigay sa akin ni Lord. Yun lagi ang kinakonfess ko. Every day, I can do all things through Jesus Christ and by your stripes, Lord, I am healed. Yun lagi ang sinasabi ko. So, nakapag-church ako, nakapaghagdan ako. Grabe. Parang laki-laking achievement sa akin yung nakapaghagdan talaga ako. Ilang steps din yun. Kasi hindi pa ako makapag-testimony kasi hindi pa ako masyadong makasalita. Masakit pa yung liig ko, saka parang walang lumalabas, nangungungo talaga ako. So, hindi pa ako nag-testimony pero sila na rin yung nag-ano sa akin. Parang sila na rin yung nagkwento ng buhay ko doon sa church. Tapos, grabe talaga. Grabe si Lord. Nakakabuti na Lord talaga hanggang so, tuloy-tuloy na rin po ako nag-church sa FCC. Sabi ko nga, minsan, nag-question din ako, bakit Lord, parang hindi ata ako yung bang, babalik yung lakas ko, pero ang nilalagay sa akin ni Lord sa isip ko is slowly but surely, anak. Parang ganun. Yung lagi ang nasa isip ko na hindi naman agad-agad kasi siguro may pinabago pa si Lord sa puso ko kasi ako po yung taong laging nagmamadali, yung gusto ko may result agad, yung may ginagawa ako, mabilisan, kung magsasalita ako, yung gusto kong matapos ka agad, gano'n. Gusto ko yung agad-agad, wala akong patience siguro, Lord, siguro, turuan mo ako maging, yung tsaga, may perseverance, patience, tapos naalala ko yung fruits of the Holy Spirit, yun. Gusto kong i-apply din yun sa buhay ko. Alam ko may tinuturo pa si Lord sa akin. Hanggang ngayon, sabi ko lagi, yan laging nasa isip ko, slowly but surely. Maraming nakakakita na sa akin na parang, parang walang nangyari sa'yo. Praise the Lord, sabi ko, kasi napakabuti ng Diyos. Sabi ko lang sa kanila, yung mga nagtitext sa akin, nakasurvive ako, anong ginawa ko, sabi ko, hanapin niyo muna ang Panginoon. Dahil siya lang talaga ang source ng lahat ng problema, siya lang ang solusyon. At siya lang din ang nakakaalam ng lahat. Hanapin niyo ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God, sabi ko. Tapos, you obey the command, sabi ko sa kanila. And kasi ang lagi kong sinasabi, obedience is the key. Hindi ko
Tapos obedience brings blessing. Sabi ko lagi, pati sa mga anak ko, bilang kayo kay Lord, sa buhay ang salita ng Panginoon. Ilagay nyo lagi si Jesus sa inyong mga puso. Sabi ko, ganun lagi. Yung mga nagtitik sa akin na may sakit, ganun. Unahin nyo ang Panginoon dahil si Lord lang talaga ang nagpapagaling. Sabi ko, siya lang talaga yung solusyon sa lahat ng problema. Sabi ko sa kanila, kung magiging righteous ka, malulugod ang Panginoon sa'yo, mag-obey ka, sa buhay mo ang kanyang mga salita, malulugod ang Panginoon sa'yo. So hanggang ngayon, ganun po ang ginagawa ko. Nagpapasalamat ako kay Pastor Tito, kay kumari ko, Pastora Lorna, nagsaga rin sa akin. Ngayon po, meron kaming faith group dito sa bahay, nagba-Bible study po kami. Sabi ko, empower me Lord, gamitin mo ako para mag-invite, para marami pang makakilala. Ang iniluluhod ko po ngayon ng aking family. Kasi po, medyo matigas pa rin po ang puso nila. Pero now po, nag-attend na rin ang mami ko ng Bible study dito sa bahay, yung kapatid ko. Pero pinagpipray ko, sana po lahat po kami, hindi lang po dito sa amin, kundi dito po sa aming lugar, sa iba pang lugar, gamitin ako ni Lord kung sino man yung ma-invite ko. Sabi ko lagi, i-reveal mo sa akin, Lord, kung sino po yung gusto nyo tawagin. Kasi po, hindi ako magdadalawang isip. Marami na rin po kaming napunta nila, Pastor, lalo na po yung mga may sakit. Pinuntahan namin. So, napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Mula nung bata ako hanggang ngayon. Grabe ang kabutihan ni Lord. Na-experience ko ang kanyang love. Lahat ng mga problema ko, may answered prayer ako, maliit man o malaking bagay. Grabe, ina-appreciate ko. Grabe kasi ang Panginoon. Minsan nga lang, sumasagi lang sa isip ko. Pero parang sumasagi lang sa isip ko. Pero answered prayer agad. Kaya na-amaze ako sa ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Ganun din sa aking mga anak. Napasalamat ako kay Lord sa buhay ng aking mga anak kasi hindi sila napariwara. Mabubuti silang mga tao. Na-introduce ko sa kanila ang FCC, yung pagiging born again. Hindi naman din sila nagdalawang isip pero yung palang bunso ko, nung may sinabi sa akin na, ma, ako nga yung unang nakakilala, sabi niya. Kaya, grabe ka anak, ba't ngayon mo lang sinabi? Nag-a-attend pala siya sa Victory noon, may nag-invite na. Tapos, ayun, alam ko na yun, ma, sabi niya. Kaya sabi ko, praise God, napakabuti ng Diyos sa buhay natin, sabi ko. Kaya yun ang gusto kong ipakita sa family ko na kahit naman may mga problema dito sa amin, hindi ko na masyado iniisip, nakaka-hurt man sila or hindi kasi yun yung ibabato sa akin yung pagiging Christian ko. Alam ko rin na may gagawin si Lord sa kanilang mga buhay. In God's perfect time. Kahabagan din sila ni Lord. Hihipuin ang kanilang mga puso at nararamdaman din po nila yung pagmamahal ni Lord sa kanilang buhay. Kagaya ng naramdaman ko hanggang ngayon. Sabi po, ang Panginoon napakabuti. And I am a living testimony of His grace, love, and mercy. And I bring back the highest praise, glory, thanksgiving to the Lord. Grabe ang Panginoon. All glory belongs to you, O Lord God. Salamat po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa pagpapatotoo ng ating kapatid na si Sister Geraldine. Sister Geraldine, meron po ba kayong nickname para po mas madali po namin kayong ma-address? Gigi na lang po, Pastor. Ayan, Sister Gigi, no? So, gusto ko lamang pong balikan yung testimony nyo and habang nakikinig po ako ng testimony nyo, talagang sobrang powerful na ginawa po talaga ng ating Panginoon sa buhay nyo kung paano niya kayo pinalakas, kung paano po niya binago yung inyong buhay simula po nang nakilala nyo po siya. Gusto ko lamang pong balikan, no, Sister Gigi, yung panahon na nakwento nyo nga po na kayo ay nabalo, no? 36 years old kayo tapos merong kayong 2 anak. Tapos after that, na-experience nyo po yung cancer.
Sa tingin niyo po, paano po nakaapekto sa mga mahal niyo sa buhay yung sitwasyon na ito, lalong-lalo na po dun sa dalawa niyo pong anak? Paano niyo po pinaliwanag sa kanila? Paano niyo po sila inihanda, no, sa sitwasyon pong ito? Ano po, Pastor, syempre, nalungkot. Ako una pong nalungkot, Pastor. Grabe, parang gumuho talaga yung mundo ko. Ayoko po munang ipagsabi, parang nilihim ko muna, parang ayoko sila kasi maapektuhan kasi nag-aaral po yung dalawang anak ko. Tapos sabi ko sa kapatid ko, kasi siya lang din yung lagi kong kasama, yung nagpapacheck up, huwag mo munang sabihin sa kanila ako. Pero siyempre, hindi mo naman yun matatago, nalaman nilang chemo, so alam nilang cancer na rin. Sinabi ng kapatid ko sa kanila, yung panganay ko nasa Baguio, ayoko nga siyang pauwiin para hindi niya makita yung sitwasyon ko, kasi talagang pag makita po na nila ako, talagang mapapailing na lang silang gano'n eh. Para bang parang pag makita nila akong buto, ayoko pong kaawaan ako, Pastor, parang ayoko nga pong may bisita sa bahay. Ganon din po yung anak ko dito na kasama ko, umuwi na rin po siya ng gabi, pero minsan parang matutulog na lang kahit kunwaring tulog para hindi na lang ako makita, kasi ayoko silang makuhan talaga. Siyempre nalungkot sila, nalungkot mga family ko, pero prayer lang po talaga yung panlaban namin. Alam ko, pinagdasal ako ng mami ko, sincere prayer talaga, yung mga kapatid ko. Tapos ako talaga nag-pray din talaga kay Lord, parang bahala na kayo sa akin, Lord. Pero talagang nagproblema ako, Pastor, kasi sabi ko, hindi pa sila tapos, Lord. Sabi ko, wala na silang ama, wala silang papa, tapos mawawala ako. Paano na po sila, Lord? Yun ang una kong sinabi talaga, wala na pong gagabay sa anak ko. Iba pa rin po yung nanay na mag-aalaga. Sabi ko, Lord, pagalingin niyo po ako. Yun po talaga, lagi kong dasal. Hirap Saka kasi, siguro, pero sister, no, malaking bagay po na kung dumadanas kayo ng ganong sitwasyon, malaking bagay na may kasama kayo sa buhay eh. Sa case nyo po kasi, you're a solo parent and you're a widow. So isa pang malaking dagok din yon, no, sa sitwasyon nyo po. marami akong nadanas na bago ako nakakilala, pero grabe talaga ang pagsama sa akin ni Lord. Sabi ko nga, hindi ako nag-question sa Kanya. I never questioned the Lord na kung bakit ako parang parusa ba? Hindi ko sinabing gano'n na parang bakit ganito, bakit ako pag. Hindi ako basta lang ang tinanong ko lang nung nagkasakit ako, hindi ako makakain, yun talaga, mamamatay na pa ako, Lord, kasi hindi na ako makakain. Ito na ba yung way na mamamatay ako? Kasi talagang hindi ako makalunok kahit tubig nga. Wala talaga, pero malakas ang espiritu ko, Pastor, grabe. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi gutay-gutay man ang katawan ko. Pero ang lakas ng espiritu ko talaga, yun yung sinabi ko kay Pastor Tito. Malakas talaga ang espiritu ko, Pastor. Sabi ko, nag-hunger ako ng Word of God. Yun po. Alam niyo po, kanina habang nagte-testify kayo, no, naalala ko lang yung sa Psalm chapter 68 verse 5 to 6. Ang sabi po doon, a father to the fatherless, a defender of widows. Alam niyo po, yun yung nag-resonate sa akin na alam niyo po, sinabi niyo nga po na byuda kayo, pero yung ating Panginoong Hesus yung nagsilbing tatay din, no, sa inyong mga anak. And at the same time, sabi doon sabi sa Biblia, He is a defender for the widows, no. Alam niya yung hirap at sakripisyo nyo bilang isang magulang, at talagang hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. At yung panahon nga pong yun, di ba, sabi nyo nga po, hindi pa yun yung time na talagang nakakilala kayo sa ating Panginoon. Ang isang kagandahan siguro dun sa testimony niyo, nakikita natin na si Lord nagbabase yung faithfulness niya sa Kanya eh. Kasi kung titingnan po natin, kung ang faithfulness ni Lord ay nagbabase kung gaano tayo ka-faithful, baka wala yung faithfulness ni Lord sa atin eh. Pero dahil yung faithfulness niya nakaugat doon sa karakter niya na hindi siya nagbabago, nandun pa rin yung pagsama niya po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Thank you. Totoo po yun, Pastor. Grabe ang Lord talaga. Sabi ko nga, hindi pa ako nakakakilala, Lord, pero how much more ngayon na nakakilala ako. Grabe ang pagmamahal ni Lord. Hindi ako faithful. I am a sinner, pero grabe talaga si Lord sa buhay.
po, Pastor. Grabe. Amen po, no? And siguro makikita rin po natin dito na si Lord, minsan inaalaw niya yung mga season na tayo po ay susubukin. Inaalaw niya yung mga season na minsan makakaranas tayo ng paghihirap. Pero yung mga paghihirap na ito, hindi naman po para tayo ay parusahan o talagang pahirapan, kundi para tayo ay i-guide niya, no? Pabalik po sa kanya. Yun po yung kagandahan nung pagmamahal ni Lord sa atin. Bilang pangalawang tanong po, no, Sister Gigi, alam niyo po, di ba minsan sa mahirap na sitwasyon po ng ating buhay, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay tayo ay malakas. Sabi niyo nga po kanina, habang kayo ay nagte-testify, may mga pagkakataon po talaga na parang gusto niyo na lang matulog, ayaw niyo naman may nakakakita sa inyo. Ngayon po, sa mga pagkakataon po na kayo po ay napanghihinaan talaga ng loob, ano po yung mga bagay na ginagawa niyo po during time na nandun po kayo sa banig ng karamdaman? Ano po, Pastor, nag-hunger ako ng Word of God. Nanonood po ako ng mga preachings. Ewan po, basta may naririnig talaga akong sinasalita ang salita ng Diyos. Talagang nakikinig po ako. Tapos yung advice ni Pastora Lorna sa akin po na mag-praise and worship ka, kahit nakahiga ka, kantahan mo ang Panginoon. Yun po ang ginagawa ko. Tapos nakikinig talaga ako ng preaching ng kahit sino po, Pastor. Hindi ko kasi alam yung doon parang kahit sino na lang, basta may nagsasalita ng salita ng Diyos, go ako, parang natutuwa ang puso ko, parang lumalakas ako. Kahit mag-isa, Pastor, minsan mag-isa lang ako dito sa bahay, puro iyak na lang ginagawa ko, iniiyak ko na lang kay Lord, nagpipray po ako, tapos ayun, praise and worship, tapos nagbabasa ako ng Bible ko. Hindi ko maintindihan. Si Pastora Lorna, parang tinitext ko lang lagi na, Pastora, ipaliwanag niyo po sa akin ng ganito. Ganun lang. Ganun lagi araw-araw hanggang yun. Lumakas ako. Tapos, ayun, nag-FCC na ako sa church. Ganun. Amen. No? Alam niyo po, importante din talaga na may mga tao na sa paligid natin na patuloy na nagdadasal po para sa atin. Patuloy tayo na binibigyan ng encouragement po, no? And si Lord, ang galing lang po niya, alam niya rin yung mga tamang tao na ilalagay po sa ating mga buhay, ano po. And siguro to add din po dun sa sinabi niyo, yun po siguro yung call of the Spirit, no? Yung sinabi nyo nga po na there's something inside of you na talagang you're yearning dun sa salita po ng ating Panginoon. Yun po yung ng Espiritu, calling to our God, Abba Father, no? Na talagang yung pagkauhaw nyo po, no, sa salita ng ating Panginoon. Yun din po talaga yung nagpapalakas at nagbibigay ng pag-asa para po sa inyo po during time na yon. Alam niyo po, sinabi niyo po no na talagang nananalangin kayo sa ating Panginoon. Meron po ba kayong specific na prayer na dinasal nyo po nung time na yon na naaalala nyo pa? Yung basta yung prayer ko po, Pastor, yung unang-una po, sabi ko kay Lord, habaan mo po muna ang buhay ko para sa mga anak ko. Kasi wala silang kasama at walang gagabay. Pero ngayon, nung nakakilala ako, ang dasal ko na po mas lalo pang habaan ng buhay ko para po mag-serve kay Lord. Hindi pa po, sapat yung pag-praise and worship ko, yung gratefulness kay Lord, parang kulang pa po. Gusto ko pong gamitin ako ni Lord, empower ni Lord na para maipakita sa mga tao na may Diyos na buhay. Amen. Tapos maraming makakakilala pa dahil po sa akin. Yun na rin yung prayer ko ngayon. Hanggang ngayon, Pastor, empower me, Lord, para maraming makakakilala, lalo po ang family ko. Kasi medyo mahirap po talagang mag-invite. Pero sabi ko, in your perfect time, Lord, kayo po ang gagawa ng paraan. Yes po. At saka kapag naranasan na po natin kasi ang pagkilos ni Lord, hindi mo na maa-attempt na yung pamilya mo hindi nila maranasan na gusto na andun po yung kagustuhan natin lagi na maibahagi yung mga karanasan natin, kung paano tayo binago, kung paano kumilos si Lord sa buhay natin, na maranasan din ng mga tao na nakapaligid sa atin. Higit, no, na sa mga tao na nakakaranas din ng ganong sitwasyon katulad po ninyo. Alam niyo po, sabi nga po sa Psalm
chapter 73 verse 26, no? Sinulat ko po dito, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Alam niyo po 'yun, Amen. kapag nasa Panginoon ka, no? Manghina man yung katawang tao natin, manghina man yung ating mga kalamnan, pero pag nasa Panginoon po tayo, talagang patuloy at patuloy po yung buhay natin, no, na nakakapit tayo sa Kanya. Amen po, Pastor. Totoo po yun. Glory to God po. Alam niyo po, sinabi niyo po madalas po kayong nagbabasa ng Biblia nung time po na kayo po ay nakakaranas ng pagsubok sa inyong buhay. Meron po ba kayong, sabihin na nating, life verse na pinanghawakan during time po na nandun po kayo sa gitna po ng problema na yon? Yes po. Basahin ko po, Pastor. Sige po, para po Second, marinig yes, din ng po. ating mga nanonood. Sa 2 Corinthians po, chapter 12, verse 9, He said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me." Sa salita pa lang ni Lord, pinabanggit ko pa lang grabe yung power na nararamdaman ko dito sa verse na ito, Lord. Ay, Pastor. Kasi grabe na mararamdaman mo yung power ni Lord talaga eh. Isuko mo yung kahinaan mo sa Kanya, tapos bibigyan ka ng kalakasan. Kaya ito yung pinanghawakan ko rin, itong verse na to. Tapos yung isa pang, "I can do all things through Jesus Christ who give me strength." Kasi po, Amen. kung wala po yung strength talaga, wala po akong magagawa. Kaya yun lagi ang sinasabi ko, umaga, pagising, araw-araw. Meron po akong verse na sinasabi na dinideclare ko palagi sa buhay ko. Nararanasan ko po ang kabutihan ng Lord talaga, Pastor. Napakabuti ng Diyos. O talagang hindi po siya magkukulang, no, kapag ibinigay natin yung pagtitiwala sa Kanya. Katulad din po, no, ng sinabi niya sa Isaiah na those who hope in the Lord, no, will renew their strength. No, na kapag talagang ang tiwala mo, yung iyong pag-asa nasa Panginoon, bibigyan po niya tayo ng kalakasan, no. Katulad nga po ng agila, no, iniyan tulad po sa agila yung mga tao po na nagtitiwala sa ating Panginoon. And makikita rin po natin dito, no, sa base po din sa inyong testimony, na it's an everyday decision to trust in the Lord. Amen po. Yes, Na araw-araw, no, sa araw-araw na paggising natin sa ating mga buhay, ito ay araw-araw din na pagdedesisyon na, "Lord, ibibigay ko yung buhay ko sa'yo lamang ako magtitiwala." Amen po. Totoo po yun, Pastor. Every gising talaga is a blessing for me. Sabi ko, it's a miracle always for me, Lord, na araw-araw ay buhay ako. Mula nung nagkasakit ako, talagang miracle para sa akin na ako'y malakas tuwing umaga, Pastor. Grabe ang Lord talaga. Amen. Sister Gigi, gusto ko rin pong malaman, so mga panahon po na nandun po kayo sa kalagitnaan ng inyong pagsubok, no? Paano po kumilos si Lord? Paano po niya ipinaramdam sa inyo na hindi niya kayo iniwan nung buong laban na yon? Nararamdaman mo na lang kasi, Pastor, yung kumikilos ang Holy Spirit sa buhay mo na kahit ano pa yung maramdaman mong kahinaan, parang malakas ang espiritu mo, para bang pag sinuko mo lahat sa Kanya, parang ikaw na ang bahala, Lord, gawa mo lang kay Lord. Para bang nagagaanan ka na kasi alam mong kasama mo si Lord. Kung ikaw lang mag-isa talaga, wala kang magagawa. Sabi ko lang lagi, Lord, kayo lang po ang makapangyarihan. Kayo lang po ang may magagawa. At ako, wala po akong magagawa. Magpaka-humble ka lang kay Lord. Isuko mo lahat sa Kanya. Tapos, papakita niya po yung kapangyarihan niya. Yung umikilos ang Holy Spirit, binibigyan ka ng kalakasan. Although yung katawan mo nga parang nangihina. Pero yung grabe ang spirito talaga, Pastor. Yun yung naramdaman ko. Yun din ang sinabi ko kay Patito na, grabe, Pastor, gutay-gutay man ang katawan ko, pero ang lakas ng spirito ko, sabi ko yan lagi. Kasi nasa iyo ang Holy Spirit, sabi niya. Kaya tumataas lagi yung balahibo ko pag naalala ko yung nasa iyo ang Holy Spirit. Yes. Grabe talaga ang Holy Spirit sa buhay ko, Pastor.
parang nag-question pa nga ako ng bakit parang hindi pa ako masyadong lumalakas. Siyempre, sabi ko lang, nasa isip ko din, nasa isip ko lang na slowly but surely, parang Yes. alam ko may binabago din si Lord sa buhay ko kasi hindi naman basta-basta ibibigay din yung prayer mo nang hindi ka pa handa, Yes, hindi pa opo. nalinis ang puso mo. Mm. Kaya sabi ko, alam kong may ginagawa kayo, Lord, may binabago kayo sa akin, sa pag-uugali ko, sa yung mga gawa ko, yung parang gusto ko lagi kasing mabilisan ba, yung parang gusto kong wala akong pasensya, yung wala akong tiyaga, gano'n. Pero alam kong, sabi ko, Lord, alam ko may ginagawa ka, kaya I will patiently wait for you, Lord, sabi ko Amen. gano'n sa kanya. Ganyan din ang sinasabi ko, I will patiently wait, Lord, sabi ko sa kanya. Amen. Sama nga po yung yes po. Tama po yung sinabi nyo na slowly but surely, no, na si Lord may timing talaga siya. Yung sinasabi po natin sa Ecclesiastes na everything has its own timing. At yung timing ni Lord, no, ang timing ni Lord laging perfect. Kumbaga, Yes, hindi siya delay, hindi siya advance. Pero yung timing ni Lord sa buhay natin laging perfect. No, siguro sa mata natin medyo matagal yung paghihintay natin, pero sa time ng paghihintay natin, binabago niya yung character natin. Yun naman po yung siguro yung kagandahan din, no, kapag tayo ay lumalakad sa pananampalataya, na habang tayo ay naghihintay ng kasagutan sa ating mga panalangin, binabago ni Lord yung ating puso, binabago po ni Lord yung ating pag-iisip, upang sa gayon, kapag binigay niya po yung kasagutan sa ating panalangin, handa na po tayo. Hindi lang yung physical nating katawan, bagkus yung isip natin, pati yung puso natin, pati yung spirito po natin handa po. Sister Gigi, gusto ko rin pong malaman, ano po yung mga bagay na natutunan nyo sa mga naranasan nyo po? Siguro simula nung kayo ay nabalo hanggang sa kayo po ay nakasurvive sa cancer. Kung meron pong mga ilang bagay kayong natutunan sa tingin nyo po na itinuro ng ating Panginoon sa inyo, ano po iyon? Yun pong mga pagsubok sa buhay natin, yung mga trials, sufferings, challenges sa buhay, Pastor, hindi po yun parang pinaparusahan ka ni Lord, kundi pinapatatag ka ni Lord. Kasi naisip ko lang, Pastor, napagdaanan ko lahat. Para bang ang hirap, pero bakit nakayanan ko? Kasi nandyan po ang Panginoon. Kaya sabi ko, alam ko, Lord, pinapadaan niyo po ako sa ganitong mga sitwasyon kasi para po maging matatag po ang pananampalataya ko sa Kanya. Tapos yung buhay ko talaga ay didepende lang po sa Kanya, siya lang po. Kasi kung wala po ang Panginoon, talagang wala po tayong magagawa. Kaya yung mga pagsubok na dumaan po sa akin, Pastor, naging matatag po ako na wala na yung fear, wala na yung doubt, wala na yung mga anxiety ko na kung ako lang talagang maraming problema, pero kayang-kaya ni Lord, makapangyarihan ng Diyos ko, nandiyan ang aking Ama. Yes. Lahat na sabi ko, kahit mag-isa ako, kaya ko kasi kasama ko ang Panginoon. Wala nang tatalo kay Lord. Siya yung may lalang ng langit at lupa, Yes. ang makapangyarihan. Sabi ko, kayo lang talaga, Lord. Sa inyo lang po ako. Sabi nga ng mga pamilya ko na, hindi ka na ba para bang yung ayaw mo bang may kasama sa buhay. Si Lord na lang, wala. Siya na lang, sabi ko. Amen po. Amen. And truly, no, talagang ipinakita ni Lord din naman po yun sa buhay ninyo, na kaya nga po tayo nandito at nagagawa nyo rin pong magpatotoo, kasi po talaga yung pagkilos talaga ni Lord sa buhay nyo ay talaga naman pong hindi matatawaran, na talagang pinakita niya po all throughout the years, no, simula po siguro nung kayo po ay nabiyuda, no, hanggang ngayon po talagang nandun po yung pagsama ni Lord sa inyong buhay. Sister Gigi, kung may mga nanonood po sa atin na parehas din po ng kinakaharap o parehas na pinagdadaanan, marahil may mga nanonood sa atin ngayon na nandyan pa lang sila dun sa season ng buhay nila na sila po ay sinusubok. Ano po yung mga bagay na gusto nyo pong iparating sa kanila, ibahagi sa kanila, at ano po yung masasabi nyo na isang bagay na pwede nilang panghawakan?
Ang masasabi ko po, Pastor, kasi marami rin pong nagtitext sa akin na may mga cancer sila. Sabi ko, unahin niyo ang Panginoon dahil siya lang ang nagpapagaling. Kalooban man ni Lord itong lahat, sabi ko, pero siya rin po ang gagawa ng daan at siya rin po ang kikilos sa buhay niyo at siya rin po ang sagot sa lahat ng mga problema. Sabi ko, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all shall be added unto you. Sabi ko, hanapin niyo muna si Lord, tanggapin niyo si Jesus as your Lord and personal Savior. Tapos, yung mga commands ng Lord, sabi ko, you obey, yun lang po. Obedience lagi, obedience. Tapos, isabuhay po yung mga nababasa natin na salita ng Diyos. Yun po ang sinasabi ko sa may mga pinagdadaanan. Unahin po ang Panginoon. Tapos, pag naging righteous ka, natanggap mo si Lord, naging Lord and Savior mo, tapos nagpakalalim ka sa kanyang mga salita, makikilala mo si Lord, ibibigay niya, malulugod siya sa'yo, kung ano man yung pinagpipray mo, i-grant ni Lord sa'yo. Basta maging obedient ka lang sa kanya. Amen. Glory to God. And salamat po, Sister Gigi, no, sa very powerful na testimony niyo. And truly, no, our God is the God that heals. He is the God that restores. He is the God that strengthens, no? And He is the God of many chances. Na talagang sa mga pagkakataon na tayo ay nangihina, tayo ay nagkakamali, no? Tayo ay nadadapa. Bibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon para bumangon. Bibigyan niya tayo ng pagkakataon para magsimulang muli. Hindi nawawala yung katapatan, hindi po nawawala yung pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So maraming salamat po, Sister Gigi, sa inyong pagbabahagi ng inyong karanasan, ng inyong patotoo, sa kung paano talaga si Lord nanatiling tapat sa inyo sa loob po ng napakaraming taon at sa maraming taon pa na darating po sa inyong buhay. Ngayon po, gusto ko ring ibahagi sa ating mga manonood yung scripture po natin ngayong gabi on Mark chapter 10 verse 46 to 52. No, pwede nyo pong buksan yon sa mga nanonood po sa atin. Ito po yung time na nagpunta po si Jesus sa Jericho, no, nung papauwi na po sila, no, then when they're leaving the city, meron pong bulag. Ang pangalan po niya ay Bartimaeus, na talagang nagmakaawa sa ating Panginoon. And ang nangyari po nito, the people were rebuking Bartimaeus, no, pinapatahimik siya. Pero alam niyo po, ang ginawa ni Bartimaeus, sumigaw siya. Sinabi niya po, Jesus, Son of David, have mercy on me. Maraming talagang nag-rebuke sa kanya, maraming pumigil sa kanya, but all the more na talagang sinigaw niya yung pangalan ng ating Panginoon. And that time, Jesus heard him and Jesus asked him, ano yung kailangan mo sa akin? What do you want me to do for you? At ang sabi po ni Bartimaeus, Rabbi, I want to see. At ang sabi po ng ating Panginoon, go, your faith has healed you. At naniniwala po ako, no, katulad po ng naranasan ni Sister Gigi, na talagang nandun yung pananampalataya niya. Hindi po siya bumitaw sa kanyang pananampalataya, na nandun yung kagustuhan niya na gumaling, na ganun yung kagustuhan niya na mapaglingkuran pa ang kanyang pamilya. Alam niyo po, may mga pagkakataon po sa buhay natin na katulad ni Bartimaeus, hindi man po tayo physical na bulag, pero yung spirito natin bulag sa katotohanan. Yun po yung sinasabi natin na we're spiritually blind. Na minsan, ang dami po nating mga kayamanan, ang dami nating nangyayari sa buhay natin, pero laging may kulang, no? Laging may kulang kapag wala si Jesus sa buhay natin. Yun po yung sinasabi natin, parang empty, para po tayong empty. There was an emptiness sa buhay natin na hinahanapan natin na pwedeng magpuno, pero hindi po natin mapupuno yun ng mga bagay dito sa mundo. Ang tanging makakapagpuno lang po nun ay ang ating Panginoong Yesus. At dahil doon, mga kapatid, no, nakita natin dito kay Bartimaeus, hindi aksidente na nagpunta si Jesus sa Jericho. It was all planned. Gayon din po yung pagkakakilala ni Sister Gigi sa ating Panginoon. Even the time na hindi pa po siya mananampalataya, the Lord has planned it long ago na magkaroon siya ng encounter. Mga kapatid, kung kayo po ay nanonood ngayon,
This is a divine encounter na ibinibigay po ng ating Panginoon sa inyo. A divine encounter para po makilala niyo siya. Alam niyo po, nung tinawag ng ating Panginoong Jesus si Bartimeus, ang ginawa po niya, dali-dali po siyang tumayo, iniwan niya po yung kanyang saklot o ito po yung balabal niya at dali-dali siyang lumapit sa ating Panginoon. Alam niyo po, pag binigyan tayo ng divine encounter ni Lord, ganun din yung mangyayari sa atin. Katulad po ng nangyari kay Sister Gigi, na iniwan niya yung dati niyang buhay at dali-dali siyang sumunod sa ating Panginoon. At sa dulo po, no, habang tayo ay lumalakad sa ating pananampalataya, katulad ni Bartimeus na nakatanggap ng kagalingan, alam, matatanggap po natin empowerment. Empowerment. Ano pong empowerment po ito? Ito po yung healing. Ito po yung deliverance. Ito po yung provision, yung protection po na nanggagaling sa ating Panginoon. Tingnan po natin, no, from being empty, bibigyan ka ni Lord ng encounter. At dahil may encounter ka sa Kanya, magkakaroon ka ng empowerment. Ganun po kabuti ang Panginoon sa ating buhay. At nais po niya sa bawat isa po sa atin na nanonood na maranasan nyo rin po yung mga bagay na naranasan ni Sister Gigi. Maranasan nyo ang pagpapagaling ng ating Panginoon, maranasan nyo yung kabutihan niya, maranasan nyo po ang katapatan ng ating Panginoon. So ngayon pong gabi na ito, mga kapatid, nais po namin kayong ipagdasal. Kung kayo po ay nakakaranas ng karamdaman o meron kayong mga pinagdadaanan po na mga problema sa buhay, katulad po ng pagkilos ni Lord sa buhay ni Bartimeus at gayon din po sa pagkilos niya sa buhay ni Sister Gigi. Nais po namin kayo na anyayahan para sa isang panalangin ng pagsisisi at pagtanggap. At nawa ay maranasan nyo rin yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin at maaari lamang pong sundan nyo ako sa panalangin na ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na marinig namin ang patotoo ng aming kapatid na Sister Gigi at marinig din namin, Panginoon, ang pagkilos nyo sa buhay ni Bartimeus. Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at kami po ay nagpapakumbaba at binubuksan po namin ang aming puso at tinatanggap po namin kayo bilang aming Diyos at sariling tagapagligtas. Manahan po kayo sa aming buhay, maghari po kayo, kayo nawa po ang masunod sa bawat araw, Panginoon. Lord, maraming salamat din po sa pagkakasulat ng aming mga pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. And mga kapatid, nais po din naming ipagdasal yung mga tao po na ngayon po ay nakakaranas ng breast cancer, nakakaranas ng anumang cancer sa kanilang mga katawan, sa anumang bahagi ng kanilang mga katawan, o ibang mga sakit, no, na may kinalaman po sa mga internal organs. Kung kayo po ay yung tao na yun, yun lamang pong itaas ang inyong mga kamay at ipapanalangin po namin kayo. Hallelujah. Panginoon, sa pagkakataong pong ito, nais po naming ipanalangin ang aming kapatid na nakakaranas ng karamdaman sa kanyang katawan. Ito man po ay cancer sa anumang bahagi ng kanyang katawan. Ito man po, Panginoon, ay may kinalaman sa kanyang mga organs. Lord, ang dalangin po namin, balutin mo po siya ng iyong banal na dugo. Ibigay mo sa kanya, Panginoon, ang iyong pagpapagaling. Ibigay mo, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon. Lord, wala pong imposible sa inyo. Kayo po ang aming Diyos na buhay. Kayo po, Diyos, ang aming tapat at mabuting Panginoon na hindi nagkukulang at hindi nagbababaya sa aming mga pangangailangan. Panginoon, dinadalangin po namin ang aming kapatid na ito. Yakapin niyo po siya, balutin niyo po siya ng iyong banal na dugo at ibigay mo po sa kanya ang kagalingan ng kanyang pisikal na katawan at gayon din ng kanyang espiritu. Lord, gayon din, Panginoon, sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Lord, bigay mo po ito in the name of Jesus. And Lord, dalangin din namin na patuloy mong palakasin ang kanyang pamilya, patuloy mo silang buklurin ng iyong biyaya at ng iyong pagmamahal. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus.
Amen and amen. Maraming salamat po, Sister Gigi, sa pagsama sa amin ngayong gabi, sa pagbabahagi niyo po ng inyong patotoo at sa pagkilos po ng ating Panginoon sa inyong buhay. I'm sure marami pong na-bless at marami po talaga na patuloy na magtitiwala at patuloy na lalakad sa katapatan sa ating Panginoon. Maraming salamat po, Sister Gigi. Thank you po, Pastor, and all glory to God. Muli, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama ngayong gabi sa ating Lenten Special entitled The Feast of the Miracles. Tayo pong lahat ay manalangin bilang pangwakas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinataas po namin ang iyong pangalan, niluluwalhati ka po namin dahil ikaw po ang Diyos naming buhay, ikaw ang Diyos naming tapat, at ikaw ang Diyos naming mabuti na hindi nagbabago. Lord, maraming salamat din po sa anak mong ginamit ngayong gabi upang ibahagi ang kanyang karanasan at ang pagkilos mo sa kanyang buhay. Maraming salamat din, Panginoon, sa aming mga kapatiran na nakisalo ngayong gabi at nakinig po ng iyong banal na salita. Lord, ang dalangin namin sa anumang panahon ng aming buhay na kami ay nakakaranas ng paghihirap, kami ay nakakaranas ng karamdaman, at kami ay dumaranas ng pagsubok. Lord, ang dalangin namin, ang aming pananampalataya nawa ay patuloy na lumalim at patuloy kaming manatili sa pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Lord, ikaw po ang kumilos, ikaw po ang magpalakas ng aming espiritu at ang aming puso na patuloy na kumakapit sa bawat salita na nanggagaling sa inyo. Katulad nga po ng sinabi nyo sa John 10:10, O Lord God, that the enemy is trying to kill, steal, and destroy, but you have come to give us life and to have it into full. Lord, maraming salamat po for what you have done on the cross, for the life, the death, and the resurrection that give us a life in full, that give us the promise of salvation, that give us the promise of eternal life. Lord, nawa Panginoon, mula sa gabing ito at sa mga araw pang darating sa aming buhay, patuloy kaming maglalakad ng may katapatan, patuloy kaming maglalakad na punong-puno ng pag-asa, na may pananalig at pagsunod sa inyo. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa iyong biyaya, sa iyong pagmamahal, sa iyong awa, sa iyong mga himala, at sa iyong pagpapalakas. Maraming salamat din, Panginoon, sa iyong banal na spirito na patuloy na nagpapalakas sa amin sa bawat oras ng aming buhay. Muli po, tinataas po namin ang iyong pangalan, niluluwalhati po namin kayo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid at magandang gabi po sa bawat isa.